nagdaang week. Mga kapatid, hindi po ibig sabihin na na-feel mo yung presence ng Lord is naging good enough ka this week, kaya parang nakapasok sa yung presence ng Lord. Hindi po ganun. Alam niyo po, kahit isang sinner, kapag yung heart niya is nag-desire na maramdaman yung presensya ng Panginoon, doon dumadating yung touch ng kanyang presensya. So every time na talagang harap tayo sa Panginoon, we have to be willing na si Lord talaga yung maramdaman natin. Sige nga po, bigyan po natin ng malakas na palakpakan ng Lord. Malakas na yan. Para sa ating Panginoon. Dala ko ng pag-ibig. Ayan. Ito po, kilala nyo naman po ako. Ako po si Karila, inyong pong lingkod. Na inyong isa sa mga anak niyo po, yan, yung mga elders na narito, mga kapatid niyo pong nakababata, ayan. At sa mga bata po sa akin, ako po, syempre tawag niya sa akin, ate. Po, throughout ng pagkilos ng Panginoon sa buhay ko, bago ako mag-pray, I want to tell you about this thing. Kasi po, before tayo mag-start, gusto ko pong maging malinaw lahat ng bagay. All throughout ng pag-appoint sa akin ng Lord na tatayo, every time sasabihin ni Nari Pastora Gold na every time sasabihin ng Pastora Gold na ikaw ngayon, ganyan. Minsan may word ang Lord, and eto naging regret ko to ng mahabang panahon na dumadating ako sa point na I have this fear, minsan afraid, or yun nga, takot na ano ba yung dapat kong sabihin. What you want or what you need. And lahat ng mga nakaraang preaching, Lord yung nasusunod. And this time, mas si Lord yung masunod. Sabi ko nga, kung i-hate nyo yung nagsasalita, di man ako o kung sino man, dahil nasaktan kayo sa word, mas nakaka-bless pa kasi natusok yung mic niya. So this morning, mga kapatid, I will preach not about what you want, but what you need. What we need. Amen. Amen. Tanungin mo nga yung katabi mo, ano bang gusto mo? What you need or what you want? Ayan. Alam niyo po, kasi sa social media, kapag nagsabi ka ng katotohanan, isang katutak ang pagbabash sa'yo. Yes. Grabe. Kaya yung mga napaka lalakas ng loob na ipamahagi ang salita ng Diyos sa social media. At yun so much humility, paglapit sa Panginoon, sobrang close talaga silang Lord, kaya talagang meron siyang ganong courage na ipabahagi doon sa platform na yun, na siya ay makapagbahagi. Kilala niyo yun, marami kayong kilala na napapanood niyo sa social media. And hindi lang puro positive yung comments doon, alam niyo po yan. Laging may comment na haters, ng mga bashers. And dito sa church, mga kapatid, ito po yung place where correction dapat normal. Amen po? Dapat itong simbahang ito, tingnan mo nga yung katabi mo, sabi mo, dapat yung correction inside this church ay normal. Nabo? Dapat hindi siya yung parang bago sa atin. Tama. Amen. Kasi sometimes we forget na parang pag-pray na lang natin. Nakita mo na harapan na mali na yung belief niya, mali na yung you can talk to that person. And sabi nga doon is, to tell the truth is love. Pag sinabi mo yung totoo sa kanya, yung katotohanan, you love that person. And inside this church, specifically, Crowns Christian Church, walang ibang gusto ang Panginoon, kundi magmahalan tayo dito. Magtulungan. Kung may nangangailangan ng tulong, tayo yung maging willing na maging tulong. And kung ikaw yung nangangailangan ng tulong, humble and admit natin, I need help. And yung mga tao sa loob ng simbahan, those people ay gagamitin ng Panginoon to help you. Kahit ano man yan. Kahit ano aspeto, literal, kung financial, physical man yan, emotional, yung mentality mo, kung meron kang pinagdadaanan, or even spiritual. Hindi ka lang lalapit kapag nagkakaroon ka ng problem sa
sa devotion mo, kundi kahit saang bagay, sa school man yan, sa work mo, dun sa mga inililid ka ng Lord na ito nililid ako ng Lord para makatulong mo sa akin. And do it, mga kapatid, kasi ito yung lugar kung saan pinagsama-sama tayo ng Panginoon. Walang perfect dito sa loob. Yes. Sama-sama tayo ang mga nasaktan, nasugatan, nasasaktan. Ano pa? Mga makakasalanan na binabago ng Diyos. Tayo yun. Walang perfect dito. Amen? Lahat tayo dito ay tinawag ng Panginoon inside this church para magtulungan at tulungan ng Panginoon para baguhin, ayusin na po. And we believe inside this church walang haters and bashers like Sockmed. Alam Sockmed no? Kabataan term yan, social media. And again, if I don't tell you this, mga kapatid, nagiging selfish ako. Kung hindi ko to sinasabi at yung mga mapapag-usapan natin later, kung hindi ko sasabihin sa inyo to at yung mararamdaman ko is baka i-hate nila ako, ay baka after this message ay may sabihin selfish yung tawag sa akin na kung hindi ko sasabihin sa inyo yun. Parang kumbaga sa mas mahalaga yung reputation ko kaysa sa salvation nyo. Hindi pwede yun. No? Kahit anong mangyari, magkaroon ka man ng tampo sa leader or dun sa nag-preach or kung sino man, kahit hindi leader yan ka, kahit member na tinatch ng Lord, kapatid, meron tayong kailangan baguhin at mali na tong landas natin tinataha. Kahit magkaroon ka ng tampo or ng hate, nawawala yan eh. Pero yung pagkakataon na matulungan natin yung kapatid natin, na maitama niya yung maling belief, maling gawa, and ang laking tulong. And huwag natin sayangin yung opportunity na yun. So, ngayon po, syempre yung ating pag-uusapan, again, what we need, not what we want. Amen po. Sige po, manayan ko po kayong tumayo. Tayo po yung mananalangin. Let's pray. Let's close our eyes and bow our head. Hallelujah, Jesus. Maraming salamat po sa inyong presensya, sa inyong dakilang biyaya sa buhay ng bawat isa. Salamat po sa pangalan mo, Jesus, na palagi mong pinapabitbit sa amin kung nasaan man kami. Salamat, Holy Spirit, sa patuloy mong paggabay. And right now, hinihiling namin ang iyong pagsama, ang iyong pagtuturo, ang pag-uunawa, Panginoon, pagpapaunawa sa amin ang iyong salita. Maraming salamat po. We believe that we are humbling ourselves right now, Panginoon, before you, O Lord. Salamat po, Panginoon, sa aming matatanggap na mensahe ngayong oras na ito. At ano pa man, O Diyos, yung gusto mong sabihin sa amin personally, hayaan mo po maging bukas kami na tanggapin yung nire-reveal mo po sa amin. Maraming salamat po. And we believe that this church, O God, ang nananatili dito, Panginoon, yung pagmamahal mo, kagalakan na nagmumula sa inyong kapayapaan mo, Panginoon, and of course, unity, Lord. Maraming salamat po, Panginoon. We love you so much. In Jesus' name. Amen. Sige po, pwede po tayong maupo. May tanong po ako. What's the purpose ng paglalaro ng basketball? Ang mga naglalaro po ng basketball. Ayan, para manalo. Para manalo tayo, anong dapat pong gawin? Kailangan nyo puntos, mas mataas kayo dun sa inyong kalaban. Ganon din sa badminton, sa volleyball, merong yun yung purpose dapat natin or yung goal natin na makapuntos tayo ng mas mataas para manalo tayo. Kung walang purpose and goal, yung game, walang tama at mali. Tama po. Kung hindi mo kailangan makapuntos ng mas mataas doon sa kalaban mo, pwede mong gawin kahit ano. Tama? Pwede kang makailang, pwede kang makailang sala ng shoot or yung technical, kung ano man yung mga tawag doon. So, kapag pala walang purpose and goal, mga kapatid, nawawala yung dapat yung basihan natin sa right and wrong. Amen. So, tulad dito sa mga nagluluto, ano pong purpose nyo, ano pong goal nyo, para maging masarap. So, pagka yun yung goal nyo, merong tama at mali sa pagluluto. Tama po, dapat mali yung sobrang dami ng ganito, mga ganun po, di ba? Kapag may goal tayo, nandun ito yung tama, ito yung mali. So, kahit po saan, sa pag-make-up, sa pag-gym, sa pag-diet, or sa school, sa work, kung wala tayong goal and purpose, mga kapatid, nawawala yung alin yung wrong and right. So, inside this church, dito sa loob ng sambahan ito, we have purpose. Amen. And we have our goal. Meron tayong tinataha, meron tayong vision. And sa bagay na yun, hindi pwedeng yung gusto natin. Ang gusto ng Lord is yung gawin natin yung
kailangan natin gawin. Amen? And babasa po natin 2 Timothy chapter 1 verse 9 at po scripture nakalimutan ko ito lagay kay Ate Evancy. Pero okay lang. So po dito sa English po sabi, He has saved us and called us to a holy life not because of anything we have done, but because of His own purpose and grace. This grace was given us in Christ Jesus before the beginning of time. Sa Tagalog po, siya na nagligtas at tumawag sa atin para sa isang banal na gawain. Ginawa niya ito hindi dahil sa anumang nagawa natin, kundi ayon sa kanyang layunin at kagandahang loob. Sa simula pa, ito ay ibinigay na niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Again, He has plan. Nung ikaw ay nakatanggap sa Panginoon, nung ikaw ay tumanggap sa Kanya bilang Diyos, Panginoon at tagapagligtas, of course. Tinatanggap natin si Jesus sa buhay natin bilang ating Lord and Savior. Hindi yun matatapos doon. Hindi siya natatapos. He has plan for us. Amen? Meron siyang inilatag na plano na nakahanda. Hindi man natin ganun kita or hindi man ganun ka-visible, pero may plano. And may purpose ang Lord. Amen? Meron tinatawag na God-given purpose. Gusto kong tanungin kayo mga kapatid, and you can answer sa inyong mga sarili. Alam mo ba yung purpose mo? Sige nga, tanungin mo yung sarili mo. Alam ko ba yung purpose mo? Alam ko ba ang purpose ko? Diba? May goals ba ako sa buhay ko? Kaya ka nandito. Ano yung purpose natin? Isa lang naman yung purpose natin in life. Nung naging Kristiyano tayo. Ito yung i-glorify yung pangalan ng Panginoon. Yung mabigyan siya ng kaluwalhatian. Amen po? Ito yung bagay na talaga namang everyday ng buhay natin. Dapat ito yung ginagawa natin. Again, to glorify the name of the Lord. Amen po? Sabihin mo nga sa katabi mo, ito yung purpose natin. Ito yung purpose natin. The question is, napufulfill ba natin? Nagagawa ba natin? Nagiging kagamit-gamit ba tayo sa kingdom ng Panginoon? And another question, kaninong kingdom yung ating binibuild? Kaninong kingdom, kaninong kaharian yung ating binubuo? Sa'yo ba o sa Diyos? Saan ka nagiging kagamit-gamit? Saan kaharian, mga kapatid? Again, meron siyang plano para sa iyo at para sa akin. At merong God-given purpose. And yun yung gusto ng Lord na everyday ng buhay natin. Hindi mo kailangan everyday nasa church. Hindi mo kailangan everyday, Hindi mo kailangan everyday na totally lagi mo kasama ang iyong pastor leader. Kahit nasan ka, you can do that purpose. You can, yung magampanan yung purpose na yun. And to be usable. Bakit usable? Kasi minsan gamit na yung term na useful Useful yung kagamit-gamit. Pero the question is, usable ba tayo? Minsan kasi naggagamit ka, pero ang tanong, able ba tayong maging kagamit-gamit? Iyon yung kailangan nating unang mapag-usapan. Na po? Ready na po ba tayo? We have this three things. Sulat niyo po itong napakahalagang bagay na to. Ayan. Thank you, Lord. Thank you. Una po is we need to be, kailangan natin maging empty. Empty. Sa Tagalog, walang laman. Ayan. Alam niyo po ba sa Bible, yung kay Elisha at saka yung byuda na talagang lumapit siya kay Elisha. Sa 2 Kings po, yan mga panganap. And lumapit siya na, ayun, daming utang, kailangan ganito, kailangan provision, ito, ganyan. Ang sinabi lang ni ang meron sa kanya, ang available sa bahay niya is yung oil nga po. And sabi ni Elisha, likumin mo yung mga empty jars. Likumin mo yung mga jar na walang laman. Diba? And ibuhos mo yung oil na yun, olive oil na yun.
And dun sa bagay na yon, sabi, grabe yung, habang nag-devotion ako at nung nabasa ko, sabi ko, grabe si Lord. Na pinahanap ng Lord yung mga empty jars. And kailangan maging katulad tayo ng empty na yon. Amen. Ang hirap kasing magpuno Sa puno. or maglagay sa puno na. Amen. So the first thing we need to do is kailangan natin maging empty. Amen. Sabi mo sa tabi mo, walang laman. Walang naman. Ano? No, kahit marami ka nang natutunan, I believe in this church, marami nang naturo sa atin. Even sa pagdating sa theology, ang dami na natin natututunan. Alam na natin ilan ang bilang ng ganito. Alam natin yung ganito, ganyan. Alam na natin yung sukat ng ganito. Nagigas niyo po, alam dami na nating natutunan. But being empty or being broken sa harapan ng Panginoon, ayun yung something na minsan nakakalimutan natin, na maging empty tayo sa harapan ng Panginoon. Sabi sa Psalm 51:17, "My sacrifice, O God, is a broken spirit, a broken and contrite heart. You, God, will not despise." Sa Tagalog po, ang handog ko, O Diyos, na karapat dapat ay ang pagpakumbaba pusong mapagtapat. Ayun, mapagpakumbaba at tapat na puso sa harapan ng Panginoon. Alam niyo po, may narinig akong pastor, ano na siya ngayon, siguro, magsisenior na ata yung edad niya. Pero siya ay nag-start as youth pastor na 18 years old. And sabi ko, grabe, no? Grabe yung pinaparinig ng Lord sa akin na testimony. Kasi I feel na parang, I was alone. Na parang, ang hirap po na, kailangan ko i-admit na talaga namang nahirapan yung isang ganitong edad. Pero hindi pwedeng, hindi mo pwedeng takasan yung pinagagawa ng Diyos eh. Hindi mo pwedeng sabihin sa kana lang. Kasi pag sinabing kailan ka susunod, the answer is now. The answer is now. So sabi ko, grabe yung narinig kong testimonies. Ayan, siguro narinig nyo rin yun, no? Si Pastor Dennis po, yung tawag sa kanya, Pastor Dennis. Ayun, ang struggle niya sa church nila, ito, ang struggle nila is yung hindi siya pinagkakatiwalaan. Kasi nga bata po siya. Hindi siya pinagkakatiwalaan inside sa church nila. Kasi nga, 18 years old, tapos pastor. And daming members nila. And then sa church, syempre maraming elders na siguro mas marami pang alam. And then, isa sa struggle niya is yung, ang gusto ng mga tao sa paligid niya is yung patandain agad siya. Alam niyo po yun. And somehow, sabi ko, naramdaman ko na gusto kong gano'n, yung parang pinipilit ko yung sarili kong tumanda. Why? Kasi as a pastor, I have the desire, ayoko nang tanggapin dati. Promise po, may mga times na parang nakakangayaw. Kasi you have school, you have this, you have shiportion, everything. And then tapos, hindi pwedeng itanggi na talagang tinawag ka ng Panginoon. Amen. Kasi, let's be clear. Sa Bible, maraming tinawag ang Lord na bata. And then sa Bible, may mga tinawag din na may edad na. Diba? Si Moses, ilang taon na siya noon, naglilid pa rin siya. Hanggang sa dulo ng life niya, talagang ginamit siya ng Lord. Sino pa yung si Paul, even sa dulo ng buhay niya, ginamit siya ng Lord. Si Jeremiah, bata si Jeremiah. Si Timothy, ginamit ng Lord. And kung may mga tao na nagtatanong, bakit may mga babaeng pastor, kung aaralin niyo po yung Biblia, talaga naman, na mayroon talagang ginagamit ang Lord. Si Phoebe, pinadala siya ni Paul sa Roma. Sa mga taga-Roma. Ayun, yung mga tao is mga taga-Roma. Okay. Sa Rome. Pinadala siya doon ni Apostle Paul. And of course, pag pinadala yung sulat na yon, kailangan yung sulat, alam niya yon. Si Phoebe, alam niya dapat yon. Siya yung magtuturo sa mga nandoon. And hindi pwedeng hindi niya yun alam. So meaning, hindi man pastor yung tawag sa kanya, minister, sige minister yung tawag, yun pa rin yun eh. Nagme-minister, nagpapastor, nag-aalaga ng mga taong nandoon. Sino ba? Sino yung unang, kanino unang nagpakita si Jesus nung nabuhay siya muli? Diba? Sa babae. Mary, diba? So, alam niyo, bit-bit ni Mary yung kaligtasan din noon, nung time na yun. Talaga naman na, ikaw yung unang nakakita na talagang
may nag-resurrect, di ba? And yung power, amen, na nandoon, bit ng isang babae. No? And so, wala tayong sukatan. Kahit ikaw na nandyan, gagamitin ka talaga ng Panginoon. And the first thing na kailangan mong gawin is maging empty ka. Sabihin mo nga, empty. Empty. Amen. Walang laman. Again, as bilang young pastor, nag-struggle ako na talagang sabi ko gusto ko lumapit talaga na gusto kong literal na upuan kayo kahit elders man yan o young pro o kahit lalo na yung mga youth natin, no? Na lumapit. Pero sabi ko, wala pa akong experience sa marriage. Wala pa akong anak. Diba? Iba kasi mga usapang ganun no po. Wala pa akong naging trabaho. Wala pa akong naging business. Ang pinagdaanan ko pa lang is pagiging estudyante. How can I help you with that situation na pwedeng na pwedeng may pinagdadaanan kayo. No po, ang hirap talaga ng problema. Ano ipapayo or what? Pero grabe yung Diyos Hindi yung galing ko Yung galing niya Hindi niya naman ako tinawag that I'm perfect na ako tapos o kaya ayos, bagong-bago na yung buhay ko tsaka niya ako tinawag. No, nasa kalagitnaan ako ng buhay ko na tinatawag na buhay ko, hindi yung buhay na galing sa Panginoon. Nasa kalagitnaan ako ng bagay na yun, doon niya ako tinawag. And kapatid, believe me, kahit anong sitwasyon mo ngayon, kung nagtataka ka sa kakayanan mo, o kahit sa oras mo, sa talino mo, sa galing mo, huwag kang magduda kasi gagamitin ka niya para sa glory niya. Ito sabi, ang tumawag, ang siyang bahala. Amen. Ang sabi nga, His will, His bill. So even our problems and sa financial, siya yung magpo-provide. Kapag siya talaga yung tumawag, siya yung bahala. And I love those people talaga na mayroong willingness. Hindi mo pa man inaakabangan, kapatid. I know na meron kang desire na sumunod sa Panginoon. Kaya mo naririnig to. Kasi we need this word. Amen? So, tinatanggap natin yan. Amen? Ayan. Share ko lang tong bagay na to bago ako mag-proceed sa ating number 2. A few days ago, naiyak ako. Alam niya naman ako, bihira lang umiyak. Lalo po, yung hormones ng babae kapag may girls thing po. Talagang umiiyak talaga, hindi po basta yung natulog ko. At ang nasa bahay lang, kami lang po ni Kuya. And I love my brother talaga. I love my Kuya. Kasi, siya yung ginamit ng Lord na nandoon that time. Siya yung kasi, lagi yan, kahit mula bata pa po kami, ang ginagawa ng Kuya pag naiyak ako. Parang normal lang, naglalakad lang siya sa bahay, gagawin niya yung gusto niya. And then after ko, umiyak sa kanya ako, parang, yung hindi, ba't ka naiyak or kung anything, Kasi, ako naiintindihan ko yung mga parents kapag may nakita silang naiyak na anak, na merong burden, bakit? I want to help them. Pero yung kuya ko, ang ginagawa niya lagi na parang hindi ako umiiyak. Parang, kumakanta lang or what. Yun yung ginagawa ko. Sobrang normal sa kanya. And it's like saying to me na, it's okay to cry. It's not normal not to be okay. And, as is, Ate Tola, praise God na meron din akong ate. Nagganyan din siya. Pag naiyak ako, iyak lang ako naiyak. Tapos siya nagkukwento lang, natawa lang. Then mamaya, tataka na ako. And then, sabi ko, grabe, everyone needs this kind of people. Ikaw, kapatid, you need that kind of person beside you. Of course, si Lord nandyan. Pero yung kapatiran na magiging kabalikat mo sa lahat ng pinagdadaanan mo. Someone that you can tell everything na pinagdadaanan mo. Ay, precious thing. Yung friend na yon o yung tinatawag mong mommy, nanay, tatay inside the church, ate, kuya. Pag meron kang gano'n, napakasarap sa feeling. Ang sarap makaranas ng mga ganun. Kasi isa sa purpose natin is ma-strengthen natin yung mga kapatiran natin. Maging kalakasan tayo. Hindi tayo dapat yung church na parang papasok ka dito, you always share about the blessing of the Lord. Hindi natin tunay na makikita yung blessing ng Lord kung wala tayong pinagdadaanan. So, every time na may papasok na tao dito, let's assure na may pinagdadaanan tong tao to, kaya nandito
lalapit sa Diyos kung perfect na tayo or ayos na tayo. Amen ba? So, di rin natin pwedeng tingnan yung sarili natin na, oh, I'm always blessed, I'm always happy, I'm always, in a good situation. Hindi po eh. Talagang may pagdadaanan. So, lahat ng bagay na yon, kailangan nating maging broken. Ano yung pagiging broken? Yung maging tayo, humble. Na aminin talaga namang hindi madali yung mga nangyayari. But, yung magkaroon ka ng someone or many people, napakasarap yun. Itong buong congregation na to, mga kapatid, na maging kabalikat mo na kapag ikaw ay naiiyak sa bahay, naiiyak sa trabaho, sa pinaglilingkuran mo, sa business mo, sa school mo. Pagdating mo dito sa church, they will ask you, kumusta ka na? And that question is kakaibang question yan. Hindi yan basta kumusta ka na. And minsan may haplos pa yun sa likod na pigil na pigil kayo, sabi mo, okay lang ako. Pero yung totoo, naiiyak ka na. And yung mga kapatiran ng pag-pray niya lagi at mas ipagpasalamat niya yan sa Lord na meron kayong someone na talaga namang nalalapitan palagi. Again, yung sabi ko nga, gusto ko talagang makatulong. And hindi lang ako yun, I believe lahat ng ginagamit ng Lord na gustong tumulong dun sa mga trabaho, may mga trabaho, may some marriage problem, ano pa ba. O kahit na ano pa mang bagay sa mga anak. Ang importante kasi willing tayo eh. Willing tayo na talaga namang tulungan tayo. Sabi nga doon sa kanta, di ba, kung mayroon lamang ako sa libong mo, hindi pagkakait, lahat sa kanya ibibigay, no po. But the question is, talaga ba? Kapag may second life ka? Talaga ba? Kahit pangalawa na lang, kahit hindi na 1,000. Kasi nakalagay doon, di ba, 1,000 eh, 1,000. Kahit ba hindi 1,000 or kahit another life sa mundong ito, sa Lord pa rin ba natin talaga inalaga? Amen. Ano? Mas marami. Kailangan kasi nating maging committed, hindi lang basta sa salita. Kailangan sa action. Kailangan nakikita. No? Palagi natin tandaan. And number 2 po, kailangan cleanse tayo. Kine-cleanse ng Lord. Kailangan wala kang laman. Pangalawa, cleanse. Sabi sa 2 Timothy chapter 2, verse 20-21. Sa isang malaking bahay ay may iba't ibang uri ng kasangkapan. May yari sa ginto o pilak, mayroon na mangyari sa kahoy o putik. May ginagamit para sa tanging okasyon at mayroon namang pang-araw-araw. Verse 21, ang sino mang lumalayo sa kasamaan ay katulad ng sisidlang natatangi. Malinis at karapat-dapat gamitin ng may-ari para sa lahat ng mabubuting gawa. So, tanong mga katabi mo, saan ka ginagamit? Sa common, or special ka? Diba? Tanong mo nga, ano ka ba? Special. Special child. Special child. Alam mo dun sa verse na yon, as I observed, hindi mahalaga kung saan ka ginawa. Kung pila ka ba or ginto, kung kahoy ka ba or ginawa ka sa clay. Hindi mahalaga kung sino ka. Amen? Ang mahalaga is yung malinis ka at nagpapalinis ka. Amen. Amen? Kailangan matutunan natin tong bagay na to. Tulad ng mga nabanggit kanina, napangunahan na ni Pastor Delvin. And last week, di ba nabanggit ni Pastor Steve, Pastor Robert. Pastor Steve po kasi din yung tawag sa kanya. Pastor Robert, kaya sabi niya, di ba, about sa apostasy. And itong apostasy na nadaanan namin to nung mga nakaraang week na taken namin ito. And gusto ko talaga din itong sabihin. Kasi hindi yes, nakatanggap tayo sa Lord, pero hindi dapat doon natatapos eh. Yes. Baka kasi sobrang kampante na natin na, ay tinanggap ko na si Jesus as my Lord and Savior. Ito ba yan? Tapos na. Apostasy meaning willfully leaving the faith. Yung willing ka talaga, totally willing na iwanan yung faith. Ano yun ate? Paano yun?
nakatanggap sila tapos nawala yung salvation nila. Hindi po eh. Kapag may ganong sitwasyon na iniwan yung faith, una pa lang din na sila ligtas. Ayun po yung katotohanan, mga kapatid. Huwag tayong parang sigurado, kumbaga na nakatanggap ako, then okay na yun. Again, hindi nila na-lose yung salvation. In the first place, wala sila neto. Okay? Tanongin mo katabi mo. Tanong mo, save ka ba talaga? Hindi ko kayo nililito again, but kailangan natin pong pag-isipan ng maayos, mga kapatid. Kasi ang sabi sa kanyang salita, ang sino mang manatili hanggang wakas ang siyang maliligtas. Kahit gumawa ka ng napakaraming bagay, but the end of your life, or bago matapos yung buhay mo, or bago matapos itong creation ng Diyos, itong mundong ito, iniwanan mo ang Diyos. Mga kapatid, di ka nakakasigurado that salvation is true. That your salvation mo ay tunay na talagang totoo. Ate, paano yun? Kinakabahan naman ako sa'yo. Natatakot naman ako dyan. Again, huwag tayo makampante. Kailangan ina-assure natin everyday ng buhay natin na ligtas tayo. And not out of fear, mga kapatid. Hindi dahil takot kang mapuntay sa impyerno, kasi gusto mong makapiling ang Diyos talaga. Yung totoong-totoo that you really want to be a citizen of heaven. Amen? Hindi pwedeng nakakatakot sa impyerno kaya susunod ako sa Diyos. Hindi pwede yun. Hindi pwede. Kailangan out of love and gratefulness na talaga namang sumusunod tayo sa Panginoon. And mga kapatid, mapag-uusapan natin, bakit hindi tayo pwedeng gamitin ng Diyos kapag hindi tayo malinis? Kahit di ko na nga sagutin, alam niyo na yung sagot eh. Diba? Hindi tayo malinis eh. Ate Karil, ikaw din, di ba? Yes po, pero the question is, nagpapalinis ba tayo daily ng buhay natin? Ayun yung napakahalaga. Sabi sa 19, verse 19, 2 Timothy chapter 2, verse 19, bago yung 20. Sabi ng Panginoon, sabi dito, ni Paul, kilala ng Panginoon kung sino-sino ang tunay na Kanya. At ang bawat nagsasabi sa Panginoon na siya sa Panginoon ay dapat lumalayo sa kasamaan. Napakalinaw, mga kapatid. Amen. Na talaga namang yung sin dapat inaayawan talaga natin. Kinakasuklaman. And right now, kung hindi mo gusto yung naririnig mo, I'll tell you, kapatid, gusto ng Lord. Amen. Tandaan natin, hindi laging mahalaga yung gusto natin. Ang laging mahalaga is yung gusto ng Lord. Amen. And ang gusto lang, minsan kasi diba parang gusto natin salvation lang. Pag may gagawin na, ayaw na. No? Let's be humble, mga kapatid, no? Sa mga kanya-kanyang reason na talaga namang nagagamit lagi. And kailangan natin makita na yung pagkilos ng enemy is just the same thing. Kapag nakita niya itong reason mo na to, naging gumagana sa'yo, effective ang sabihin ng enemy, effective hindi siya nakaka-attend sa gawad pag ito yung reason niya. Ay, gagawin ko ulit to. Isa pa. Diba? Nagigets mo natin. Pero kapag nalagpasan natin yun, another level din. Kikilos ulit yan. And ang napakasarap sa feeling na talaga namang napaglalaban natin si Lord. Amen. After that challenge, after that trials, that struggle, kapag pinagtatagumpayan natin yun kasama ng Diyos, nakasmile si Lord. Pero pagka paulit-ulit, nagiging effective sa'yo, ito yung reason mo, ito ulit, kinabukasan, next week, next month, next year, ayun pa rin. Hindi galit ang Diyos, pero nalulungkot siya. No? Nalulungkot siya. Huwag na nating hintayin yung wrath of God, yung puot ng Diyos. Kasi meron Meron. Ngayong panahon na to, yung faith na meron ka, na nagbubunga ng works, ng good deeds, masabi nga, yung faith na walang good deeds ay patay. So, yung katunayan na talaga namang meron tayong faith is yung good deeds na nakikita sa life natin. Amen po? So, yung sinasabi natin na nananampalataya tayo na si Jesus ang ating Lord and Savior, may bunga yun
Amen? And ang sabi dito, kaya hindi mo kailangan matakot at hindi mo kailangan mangamba baka sa impyerno ako mapunta or baka maiwanan ako, maabutan ako sa tribulation. Hindi mo kailangan matakot. Ang sabi niya doon, kilala ko kung sino-sino yung mga akin. Amen. And dapat sigurado ka na sa Diyos ka. Amen? Kinakausap ka ng Diyos right now. And He wants you na maging sigurado ka sa Diyos ako. Kasi hindi natin alam yung mangyayari bukas. Mamaya paglabas mo, or mamayang gabi, or kung next week, or nasusunod na buwan. Ano? Hindi natin alam kung sino yung mauuna sa atin. Tama. Amen? Again, ang sabi doon, ang bawat nagsasabi na siya ay sa Panginoon, lumalayo. And dapat lumayo sa kasamaan. Amen. That wickedness, dapat pinandidirihan natin yan. Tanungin mo yung katabi mo. Nakapag-repent ka na ba? Tanungin mo yung sarili mo. Nakapag-repent ka Bilang ba? bata, ano yun? Repent, nagsisisi. Here's the thing, mga kapatid. Here's the good news. Alam kong alam niya to. But this thing that should be clear sa atin. I know and I believe, mga kapatid, ikaw, yung katabi mo, nasa likod mo, nasa harap mo, kaliwat kanan mo, may desire yan na magbago. Amen. Amen. Amen? May desire yan na magbago. Pero may pagkakataon na we do the same thing over again. Gusto ko magbago, Lord. Pero maya-maya, kinabukasan, nagagawa ko pa rin eh. Nagagawa ko pa rin. Then here's the good news talaga. Yung tinatawag na gospel. We have to understand, ano ba talaga yung tunay na gospel? Kasi sometimes pag naisip natin, ay, I'm a sinner, ngayong week, ganito yung nagawa ko, hindi ko nauna si Lord. Darating tayo sa point na parang, wag na lang nga. Wag na lang. Di na lang lalapit. Bigla na lang, mawawala. Yun yung ayaw ng Lord. Kaya nga tayo pumupunta sa Diyos. Kasi siya yung magbabago sa atin. Amen. Amen. Huwag tayong lumalayo. Kapatid, this is the truth. Nakakawindang yung kabutihan ng Diyos na hindi natin kayang sukatin, yung pagmamahal niya, di natin kayang arukin, na the more kang nagkakasala, listen to this, the more kang nagkakasala, the more kang lumapit sa Diyos. Amen. Huwag kang lalayo. Amen. Huwag kang lalayo. Eh, yun yung gusto ng Panginoon. The more kang nagkakasala, meron kang pagre-rebelde inside your heart, the more kang lumapit sa Panginoon. The more kang nagkakasala sa favorite sin mo na yan, ikaw lang ang Diyos lang ang nakakaalam yan eh. Maybe hindi ko alam eh. Pero ikaw at ang Diyos. And ngayon nasa utak mo yan. That favorite sin na maybe everyday mong ginagawa, or every week, or twice a week, or every month, or maya't maya, the more kang nagkakasala, the more kang lumapit sa Diyos. Huwag kang hihiwalay sa tunay na nagbabago, sa tunay na naglilinis ng ating buhay. Dahil aminin natin, hindi mo kaya, hindi ko kayang baguhin ang ating sarili. Mga kapatid, kailangan nating maging mapagpakumbaba na ang tanging Diyos lamang ang nagbabago. Para kang nagsabi na, hindi ko, yung car ko madumi, hindi ko muna palilinis. Hindi ko muna pupunta sa car wash kasi madumi. Parang ganun yung sinasabi mo. Eh kaya nga pupunta sa palinisan ng kotse kasi gusto mong maging malinis yung kotse mo. Diba? Parang inaayawan natin yung naglinis kasi madumi. No! The more na nagko-commit tayo ng kasalanan, the more tayo lumapit sa Diyos. And ito yung kabutihan. Yung greatness ng love ng Lord, yung sobrang lawak, sobrang lalim, at sobrang napakalalim ng pag-ibig, hindi talaga natin, hindi ko ina-exaggerate, ganon talaga katindi yung pagmamahal at kabutihan ng Diyos, yung mercy, yung grace niya sa atin. Yun yung bagay na magpapabago sa atin. Amen. I tell you this, naranasan ko ito mga kapatid, na araw-araw ng buhay ko, I commit sin. This, my favorite sin.
And dumating na lang ako sa punto na napagod na. And sabi ko, Lord, grabe, hindi ako deserving sa sa harapan mo. Hindi ako deserving. Hindi ko kayang humarap sa iyo, Panginoon. Sobrang kahihiyan sa harapan ng Lord. That I did that sin every day ng buhay ko. And alam niyo po ba, ang Lord, hindi kanya pagagalitan. Narinig niyo na to. Lagi kanyang yayakapin. And then minsan maisip mo na, Lord, wag kasi di ko deserve. Wag kasi di ko deserve. Pero grabe yung pagmamahal sa'yo ng Lord, kahit nangangayaw ka na. Patuloy ka pa rin niyang niyayakap. Kasi mahal ka niya. Mahal ka niya. Yung kapag sinabi sa'yo ng Lord na, mahal kita. Kakaiba yun sa na sinasabi ng tao sa'yo. Asawa man, karelasyon mo, kapatid mo, kaibigan mo, or crush mo, kapag sinabihan kang mahal kita, pag ang Diyos ang nagsabi sa'yo ng kakaiba. Yes. Ito yung pagmamahal na nagbabago sa'yo. Amen? Ayun yung love na kapag tunay na mong naranasan yun, kapatid, wala kang choice kundi magbago. Yes. Kundi magpalinis sa Diyos. Kasi yung love na yun, no, para lang tayo nagkukantuhan, no? Ayun kasi yung gusto ng Lord na maging mababad tayo right now. Amen? Kasi minsan parang, pagka mas nagbago ako, mas tatanggapin ako ng Lord. Hindi po yan totoo. Hindi po yan totoo. Kung may narinig kayo about that sa social media or kung sino man na nagsasabi na, oh, ikaw, kapag nagbago ka lalo, tsaka katatanggapin na. Hindi po yung totoo. Kapag hindi sinasabi ng Lord na, kapag ganito ka, tsaka kita tatanggapin. No. He met me doon sa lugar kung saan, doon ako lubog na lubog sa kasalanan. And He can do the same thing sa'yo kapatid. Kasi parang nagpa-perform tayo. Parang ginagawa natin siya, on our own. Kaya nga sabi sa Ephesians 2:8-9, sa pamamagitan ng, sa kagandahang loob ng Diyos, sa pamamagitan ng pananampalataya natin, tayo ay ligtas. Hindi sa ating mabubuting gawa, kundi sa Kanyang regalo. Walang bayad, kapatid. Bakit? Para walang makapagyabang. Huwag kang tumingin sa katabi mo. Walang makapagyabang. Yung salvation na natanggap mo, kapatid, walang bayad yan. Pero kapag naranasan mo yung love ng Lord, ayun yung magtutulak sa'yo to do good, to obey, to follow Jesus. Amen po? Ikaw, ngayong oras na to, kinakausap ka ng Lord, huwag mo isipin yung katabi, isipin mo ikaw. Oo, ikaw, kapatid. Na may kinakahiya, may kinahihiya na kasalanan, or ginagawa sa buhay mo, na ikaw at si Lord lang nakakaalam. Alam ko meron. Meron kang nasa isip, may oras na. Sabi ng Lord, gusto niya sa Kanya ka pumunta. Sa Kanya ka tumakbo. Alam na natin itong bagay na to. Mahal ka ng Diyos, namatay si Jesus para sa'yo at nabuhay siyang muli. Alam mo na yan. Ang kailangan na lang natin i-apply. I-apply sa sarili natin. Alam niyo po, ako, I grew up sa family na talaga namang merong yung moralidad pa na talagang tinuruan kami na ultimo kahit ba may makita kang piso, kung hindi yan sa'yo, hindi yan sa'yo. Yung mga simpleng bagay na basta mga maliliit na bagay na kahit hindi namin natingnan yung past ng aming parents na ganito ba sila, ba't natin. Hindi, naturuan kami na talaga namang na papasok ka sa loob ng bahay, kahit ano man yan, malinis o madumi yung sahig ng pupuntahan mo, tanggalin mo yung tsinelas mo, magbumati ka sa mga magulang ng mga ganung bagay. O kaya naman, basta yung mga maliliit na na yung values na tinuturo ng magulang. I grew up in that kind of family and I'm blessed. Pero sa paglaki ko, hindi naman ako palaging kasama ko family ko. Nandito ako nakasama ko ng mga friends, bad influence sa friends, gusgusing friends, lahat ng uri ng kaibigan. Saan ka doon?
Lahat ng uri ng kaibigan na samahan ko. Pero, nandun ako sa yun nga, naging Kristiyano at a young age. Diba? Hindi man ako nagsimula as pagkasilang parang, pero maaga kaming dinala ng Lord dito, and I'm blessed sa pagtugon ni Papa sa bagay na yun. No, papuri sa Lord. And then yun nga, naging Christian ng maagang edad, nakatanggap sa Lord. Hindi ko alam kung ano bang ginagawa ko, kung naglalaro lang mo talaga. Pero nandun na yung may values na, yung morality na turo na sa amin. Pero natutokso pa rin eh. Nakaka-relate ka. Natutokso pa rin. And sometimes nag-give in. Nag-give in doon sa sin na yon, or doon sa wickedness na yon, sa kasamaan na yon. Na-expose ako sa world eh. Kahit alam ko yung mali, nahulog pa rin ako sa kasalanan. Kahit alam kong mali yun, na-commit ko pa rin. And somehow I know, naiisa lang tayo ng mga pinagdaanan dito na kahit alam natin mali, napa-oo tayo. Yes. Kahit alam natin ayaw ng Lord, or kahit sa parents na lang natin, ayaw din ng parents natin to. Same lang. Nagagawa natin, or nagawa natin. Nandun ako sa point na gusto kong magbago. Araw-araw ng buhay ko talaga naman. Yung gusto kong ayusin yung life ko. Gusto kong bumait, pero di ko magawa. Hindi gusto kong bumait, pero di ko magawa. Ang naging solusyon ko kasi, ako muna, Lord. Saka ako lalapit sa'yo kapag okay na ako. Kapag medyo malinis na ako or naayos ko na ito, natanggal ko na yung sin, saka na ako maglilingkod sa'yo. Saka na ako, kay ate, kay kuya, dito sa church, and kay mami, and sa mga tatay natin dito sa dami nating mami dito, dami nating mama, mami, ate, dami mga ating mga pastor, brother, ang dami, ating mga kuya yan, mga nasa likod, ating mga kuya yung mga yan. Ang dami, tsaka na ako, kapag okay na ako, malinis na ako. Atras muna ako. Yun yung mali na ginagawa natin. Kasi hindi natin talaga kaya na aminin natin. Yun yung salvation. Alam na natin kailangan na lang natin siyang i-apply. Na hindi mo kaya ligtasin sa sarili mo. Mayroong Jesus na mahal ka, namatay at nabuhay for you, para bayaran ang kasalanan mo, para wala ka nang babayaran. He paid it all. Ganon ka makapangyarihan ng Diyos. Hindi niya binayaran yung kalahati ng kasalanan mo, yung 90% or yung 99.9%, parang germs lang sino. Hindi. Yung buong buhay mo, yung kasalanan, lahat yun nilinis niya, pinatawad niya, at niligtas ka niya, kapatid. Again, ayun yung nangyari sa akin. Hindi ako, tinagpo, hindi ako minute ng Lord, dun na sa finish line na nalagpasan ko na yung sin na yon, yung kasalanan, yung makasalanang buhay. Hindi eh. Pinulot niya ako doon kung nasaan ako. Doon sa lugar na yon, totoo po yan, doon niya ako pinulot. And kapatid, yun yung gusto ng Diyos na gawin. Kasi kung kung lubog ka na, ang kailangan mo iangat mo yung kamay mo. At kung hindi mo maabot, siya yung aabot sa'yo. Ganon kabuti ang Diyos. Kailangan lang po din natin talagang maging willing sa pagsunod sa Panginoon. And grabe yung pagmamahal ng Diyos. He loved me for who I am. Yung mga sinasabi sa kanta, ng mga love song, na talaga minahal ako ng kung sino man ako, kahit sino ka man, sino man ka. Si Jesus lang yung tunay na gumawa nun sa buhay natin. Huwag mong isipin na hindi ka niya gagamitin kasi hindi ka pa okay. Kaya ka niyang pulutin kung nasaan ka man. Kailangan mo lang din maging willing. Amen. And that love can change you. Amen. Kaya niyang baguhin ikaw. At the good thing, another good thing, kaya niyang baguhin. Yung love na yon, kaya niyang baguhin yung gusto mo. Yung desire mo. Sabi sa salita niya, Psalms 37 verse 4, take delight in the Lord,
And He will give you the desires of your heart. Hindi ibig sabihin na to, Lord, uunahin kita. Yung seek first the kingdom of God and all these things shall be added unto you. Hindi ibig sabihin na, Lord, uunahin kita. Akin na 1 million to. Hindi po ganun yun. Sabi doon, unahin natin ang Diyos. 37:4 po. Kailangan, yun yung sinasabi na, take delight in the Lord and He will give you the desires of your heart. Ibibigay niya, papalitan niya yung desire ng puso mo. Hindi kung ano yung gusto mo, yun yung ibibigay niya. No. Yung gusto niya for you, ayun yung i-download niya in your heart. Ito yung gusto mo dati, pinapalitan niya ng Diyos. And you are willing because you know that He loves you so much. Kaya nababago. Na dati gusto mo to, yung lasa nito, pag diniktan mo to ngayon, hindi na. Kasi binago ka na ng Diyos. Ano mang sin yan, ano mang bagay yan, physical, spiritual thing, I have to say this, spirit of lust, spirit of pride, spirit of yung pagiging greedy, lahat ng kasalanan magiging hindi na masarap sa panlasa mo. Ang sabi doon, He will give you the desires of your heart, hindi yung gusto mo. Again, ida-download ng Lord yung gusto niya for you. Yung desire niya para sa iyo, ayun yung ilalagay niya. Kaya naman, yung gusto mo, hindi na yun yung gusto mo dati. Amen? Hindi na yun yung gusto mo. Nababago. Amen? Ito yung sinasabi. Cliché na rin to eh. No, pero, jot down nyo. Once you taste the best, di ka na magsisettle for less. Amen. Once you taste the best, you won't settle for less. Amen? Amen. At sinasabi ng Panginoon, yung best na yon sa yun. Kapag naranasan mo, natikman mo yung pagmamahal ng Diyos, hindi ka na aalis. Bakit? Ito yung the best for you, the love of God. His presence, His goodness, His kindness, His love, His mercy, and His grace. Papurihan natin ang Panginoon sa bagay na yun. Grabe, kapag naranasan mo yun, kapatid, and I know, somehow namimiss mo yun. Yung aawit ka sa Lord ng aawit na hanggang sa umagulgul ka na, hindi lang basta sa problema, kasama na yun, pero dahil sa pagpapasala. Yes. I know that you're missing it. Yes. Worshiping The heart of the Lord. worship. And mga kapatid, listen to this. Focus kayo dito. Listen to this. Every time, yan, pagpitin mo katabi mo sa'yo mga ka. Every time, nag-struggle ka sa bagay na yan, lumapit ka sa Panginoon. Amen. Every time na nag-struggle ka sa Lord, sa Lord, dun sa kasalanan mo between God and that sin, yung struggle na yan, go back to your first love. Siya yung tunay na nagmahal, siya yung unang nagmahal, hindi yung magulang mo, hindi yung jowa mo, o yung asawa mo, or whatever, kung crush mo man, hindi siya yung unang nagmahal sa'yo. Ang tunay na unang nagmahal sa'yo is yung Diyos. Amen. Na mahal ka talaga. No, hindi si Natoy ba yun? Na mahal. Hindi si Lord talaga ang tunay na nagmamahal sa'yo. No? Hindi yun. Si Lord talaga. Wala ka pa man sa sinapupunan ng iyong nanay. O, similya ka palang, mahal ka na ng Diyos. Amen? Amen. Mahal ka ng Diyos. Amen. And again, kailangan maging malinaw din to sa atin. God won't heal what you don't reveal. Hindi niya ihihil, lilinisin, pagagalingin kung ano yung hindi mo nire-reveal in front of Him. You're saying na, "Di Lord, kaya ko to." Hindi niya yun aayusin hanggat hindi ka willing. Kung may problem ka sa trabaho mo, sa school mo, sa business mo, sa ginagawa mo na minsan kahit wala kang bayad, di ba? Ginagampanan mo pa rin. If you have problem sa bagay na yun, hanggat hindi mo inaamin sa Diyos na ikaw ay mahina at na kailangan mo siya, hindi ka niya tutulungan. Amen. Meron din kasing tough love si Lord.
Parang mga tatay, hindi parang, tatay talaga si Lord sa atin. Alam yan ng mga father, merong tough love na tinatawag na kung nag-e-enjoy ka dyan kahit mali, mahal kita pero for some moments, sometime, sige hayaan kita. Hanggang sa matuto ka at bumalik ka sa akin. Ganun magmahal ang mga tatay. And si Lord, Father din natin siya. Hindi lang natin siya God, Lord, Savior. Yes, of course, He is. Tatay rin natin siya. Siya yun, yung hindi natin pagkatao, hindi niya binabless. God cannot bless who you pretend to be. Pag hindi ikaw yun, hindi niya i-bless yun. Kaya, we have to be honest. Hindi natin kayang mag-pretend sa Diyos. Hindi natin lokohin ang Diyos na ito ako. Ganyan ako, Lord. Hindi. Pag umarap pa sa Diyos, talagang lahat, hubad. Alis talaga lahat. Kita ng Lord kaibuturan ng ating mga puso. And again, God cannot bless who you pretend to be. Hindi dahil, hindi siya powerful, kundi dahil gusto niya na yung i-bless niya is yung tunay na ikaw. Yes. Kasi pag binless niya yun, hindi mo ma-feel yung blessing. Kasi hindi ikaw yun eh. Amen? Luke 5:37-38, and no one pours new wine into old wineskin. Otherwise, the new wine will burst the skins. The wine will run out and the wineskin will be ruined. No, new wine must be poured into new wineskin. Again, yung bagong alak na yan, hindi pwedeng ilagay sa luma. Kailangan sa bago. Amen? So we have to be cleansed and kailangan everyday nagpapalinis sa Lord. Okay po? Ano po yung una? Empty. Pangalawa po? Cleanse. And number 3. Refill. Refill. Refill tayo ng Lord. Ate, bakit hindi una yung refill? Ba't di mo na i-fill? Kaya siya nasa dulo. Kasi ang hirap kapag puno ka na. Ang taong puno, di na tumatanggap. Tama. Pansin nyo sa tao, di na nagsasubmit. Di na kayang mag-submit. Masyado nang maraming alam eh. Masyado nang maraming nalalaman. No? Hindi naman namin ipapataon. Masyado nang maraming nalalaman. Ipatumba na yun. Hindi. Hindi pwedeng mauna yun. Kung bakit siya pangatlo, kung bakit kailangan ng pag-alwas, pagtanggal ng laman, at paglilinis bago tayo i-refill ng Lord. Napakasimple. Kapag puno na ang baso, di mo na masasalinan yan, tatapon yan. Tama. Kaya yung puso mo, pag puno ng galit, pag ginanon ka lang sa balikat, sakit. Kapag ginanon ka lang sa balikat, ano ba? Pag ganon, punong-puno yan. Sanggila. O kaya naman may lumalabas sa bibig ng mahika. No, kasi punong-puno. And hindi ginagamit ng Diyos yung mayabang. Hindi ginagamit. We have to be honest na hindi ginagamit ng Diyos. Hindi na nagsasubmit. Ito maniniwala dyan. Mas marami pa ako alam dyan. Mas marami pa ako nakatenda na training dyan. O kaya nang mas matagal pa ako dyan. I don't believe you. That kind of attitude, mga kapatid, ay hindi ginagamit ng Diyos. Amen. Believe me. Believe me. Hindi ko po ito sinasabi para lang ilubog kayo sa upuan nyo. Hindi. Kasi naranasan ko yun. Naranasan ko yun sa lahat ng aspeto ng buhay ko, lalo sa Lord, na naging mayabang ako na totally, natutunan ko na Lord, the more na natututo ako, the more kong nalalaman na marami pa akong hindi alam. Amen. Again, the more tayong matututo, the more dapat nating nauunawaan na marami pa pala akong hindi alam. Tama. Natuto ka ngayong araw, mas maging humble ka na, marami pa pala akong hindi alam. Hindi yung natuto ka,
mas mataas na ako sa inyo. Hindi pwede yun. Kailangan we have this thing na maging klaro, mga kapatid. We have this thing na maging klaro. Kailangan po maging klaro sa atin. The more na natututo tayo, the more tayong mapagpakumbaba. Kaya ang tunay na matalino ay mapagpakumbaba. Kapag mayabang, hindi tunay na matalino. At ang tunay na katalinuhan nagmumula lamang sa Lord. Kapag hindi mo ina-acknowledge ang Panginoon, No way. anong tawag sa'yo? Isa ka. Foolish. Foolish. Ang mayabang mangmang. Yes. No? Kabang-bangan. May kanta yan, no? T-A-N-G. May kantang gano'n, di ba? Ayun yung katotohanan eh. Ayun yung pinakamababaw na anas na sa lengguwahe natin. Ayun yung tunay na salita ng word na foolish, ng mangmang. Ayun eh. Ano magagawa natin? Ate, inumura mo ba? Hindi. Hindi. Ano ba yun? Everyday ng buhay mo. Kaya I am blessed na po. I am blessed na talagang sabi ko nga, those elders na talaga naman, sobrang busy. No, na ginawa na ng Lord ng paraan. May mga kapatiran tayo na yan, nagsisend ng ng kanilang devotion. And si Pastor I am so much blessed. Kay Pastor Steve, kay Pastor Robert, yung last week po nating preacher. Every day, sinisendan niya ako ng devotion niya. Nakaka-bless po, promise. And yung mga sinisend ko sa inyo, na nakaka-receive yung sa mga elders po, kasi sa mga youth, I believe may time tayo. And somehow sa mga elders na nasisendan natin, magkakaroon na rin tayo dyan. Nakalauna na time sa Lord every day. Nakakatuwa. Iba po hindi ko nasesendan, pasensya na po. Yung iba po nasendan, iba po hindi. Pero po, ating kalooban ng Panginoon na talaga namang magkaroon tayo ng pagkakataon sa bagay na yan. Again, tulad nun, yung may mga training. Again, may mga training tayong dadaanan. Pag di ka nagsasubmit, may kailangan Kailangan yan. i-empty at kailangan Hindi ka linisin patatayo sa'yo. ng Lord pag di ka umatento. Kailangan nating mag-undergo ng mga training. Kailangan po. Kasi, Humility is important. aminin natin, like Grounds Christian Church na po, for a long time, nasanay tayo din na para tayong ayoko magbanggit ng religion. Pero ito sa malaking simbahan, na every Sunday, you're going to church every Sunday. Ang kaibahan lang, kilala mo yung katabi mo. Kasi doon, di ba, kairapan mo yung katabi mo, laulog mo ba? Dito naman, kilala mo, pero every Sunday lang. Yun lang yung time mo for the Lord. And hindi yun ang gusto ng Panginoon. Amen? Meron ka dapat ina-attend na cell group, kasama mo man family mo, ikaw man nag-lead, or other churchmates na talaga namang meron kang sinasama cell group. Kasi kapatid, aminin natin, no man is Alan. No man is Ellen. Okay? Hindi mo kayang mamuhay ng ikaw lang. Kaya ginagamit ng Diyos ay yung mga kapatiran mo para mabuhay ka ng as Christian. Amen? Sa bagay na yun. Sa ministry, may mga rules. Kailangan meron kang ganito. Hindi na, actually, sa church natin, hindi sinecheck eh. Sa iba, napaka-equip. Sinecheck talaga. Pero sa atin sa church, yung honesty mo sa Lord na lang yung titingnan. Kasi kung ikaw magsisip, meron ate, kumpleto. Kung nagsinungaling ka sa Diyos, detail mo yan sa Panginoon. Hindi kay ate, hindi kay mami, hindi kay ate, kay kuya. Sa mga elders natin, hindi mo i-detail yun sa amin, sa Lord. Amen. Pero kung magiging honest ka, hindi, nakasmile si Lord. Diba? Again, yun nga, hindi ka na nagpapakorek, no? Yung church, again, tulad na nasabi kanina, this place where, dapat common yung pag-correct. Kasi open rebuke is better than secret love. Huwag magdamdam. No? Secret love pa yun. Ano daw? Baka kasi kaharap mo yan, okay. Bago yan. Pagka nakatalikod pala, ay ang dami mong sinasabi. Nakakalungkot yung gano'n. Mga bilang tayo magkakapatid, mas okay nang kinukorek. Kaya yung mga nakukorek, okay lang yan. Okay lang yan. Better rebuke for better secret. Dahil Mga napapagalitan. Dahil ano pong sagot? Pamilya tayo dito. Magaling! Yan ang pagkakaiba natin. Pamilya tayo. Sa pamilya, aminin natin, sa mga
may kapatid o wala ka mang kapatid sa loob ng pamilya, hindi lahat kasundo mo. Hindi lahat ng paniniwala mo kaparehas ng paniniwala nila. May mga bagay kang pinaniniwalaan o tinatanggap, pero ito hindi. Sa loob ng simbahan, may ganun din mga kapatid. Agree dito, yung isa hindi. Nagtatalo-talo, parang magkapatid sa loob ng tahanan. Amen? Kasi kung walang pagkikiskisan, baka ito iron, baka ito bulok. Hindi, joke. No, pag walang pagkikiskisan. Amen? We have to be humble as we hear this word. Kapag ikaw ay napagalitan, kapag kapatiran mo, nagpuspusan kayo, sabi nga Ate Tolay, talaga kami, aminin namin talaga Ate Tolay, yung toyo namin, minsan may kasama pang pride. Oh, tunay yan. Kaya tingnan mo yung katabi mo. Kaya pag may mali ba yan, kinokorek mo. Kasi kung hindi mo mahal yan. Ang tunay mong mahal, kinokorek mo. Kaya kapatid, kapag kinorek ka, hindi galit sa'yo. Amen? Kundi mahal ka niyan. Sabihin mo nga sa katabi mo, thank you. Thank you, may nakaumban. Again, reminder. Sa mga nagko-correct naman, kailangan po para tayong mga nanay naman. Kanina yung love naman ng tatay yung ating binanggit. Tulad ng pagmamahal ng Lord sa atin, as He is our Father, Almighty Father. Talaga naman, Almighty talaga. And ito naman yung love ng isang mother. So, pwede, makikita rin natin to sa Lord. And inside this church, marami tayong mommies. Pero hindi lang porque sila yung mga mommies and nanay, mommies, ate, may mga mother dito, iba-iba nga po yung tawag natin, diba? Sila hindi lang sila. Kapag ikaw ay kinausap ng Lord, talaga namang kausapin mo with gentleness and with love. You're telling that person sa mali niyang ginagawa, hindi para ipahiya, dahil mahal mo siya. Okay? Hindi pwedeng hindi pwedeng hindi pwedeng mapalagpas to. Mga tayo may mga kayubangan din tayo inside our hearts na kailangan matutunan natin na kapag may kinorek tayo, no? With love and gentleness. Kasi ganun si Lord. Tandaan natin kapag lumapit tayo sa Panginoon at may mali tayong ginagawa, hindi niya tayo pinagagalitan. Hindi. Ang ginagawa niya, niyayakap pa niya tayo. And with that, doon tayo nababago. Hindi, ganun din sa loob ng church. Kasi kailangan natin tanggapin na yung tao na yun, katulad din nating naging makasalanan at nakakagawa pa rin ng mistakes. Diba? Hindi pwede, ano ba naman siya? Makasalanan pa rin. Hindi pa rin tumatalikod sa... Hindi pwedeng gano'n. Kailangan unawain din natin sila. Kasi kung ikaw nandun ka na sa punto ng buhay mo na talagang sumusunod ka na, unti na lang langit ka na. Kung gano'n yung life mo, I believe, pinagdaanan mo rin yung pinagdaanan nila na nag-struggle sila sa sin. Amen? So, yung sino yung pinatawad ng mas marami, mas malaki, sila yung nagpapasalamat ng mas marami at mas malaki din. Sinabi niya sa kanyang salita. And sa bagay na yun, kasama rin dun yung kung sino man yung nakalagpas na dun sa daanan na yun, kung saan kadiliman man yun, dapat mas ikaw yung nakakaunawa na talaga namang gusto niya rin magbago, nahihirapan lang siya, and that ikaw mismo, kailangan gumawa ka ng hakbang para tulungan yung kapatiran natin. Amen? And ikaw naman, na kailangan mong tulong, again, maging humble tayo. Kung ibibigay sa'yo ng Lord na maglilid sa'yo, mas bata sa'yo, or mas may edad sa'yo, it's okay. Kasi ang Diyos hindi nakatingin sa edad talaga Gagamitin talaga ng Panginoon. And kapatid, kung ikaw yung kinakausap ng Diyos, and you are really sure that galing siya sa Panginoon, huwag mong pagdudahan. Tulad ng lampara, na kung walang langis, hindi mapapakinabangan, hindi gagana, hindi ilaw, hindi sisindi. Kailangan ng langis ng lampara. Tulad nung sa 10 virgins, so may 5 fools and 5 wise na virgins. And yung mga walang langis,
hindi sila nakapasok. Nakakalungkot, no? And mangyayari yun. And ikaw mismo, kailangan mong maging sure everyday ng buhay mo na ikaw yung wise. The time is near. Na kapag dumating ang Lord, you are ready. You are prepared na may langis. May langis yung lampara mo. Na umiilaw ka. May langis. Lawa. Again, our purpose Hinga ka. as Christians is to glorify the name of the Lord, to glorify Him. And being ambassador, ilaw at asin, kapatid, ang asin na walang lasa'y tinatapon. Ano klase asin yun? Pag walang ang ilaw, mga kapatid, hindi inilalagay saan? Sa ilalim, kundi sa tuktok. Pawa. For you to glorify the Lord, kailangan mo din talaga humakbang. Amen? Amen. Ayun. Opo, totoo po yan. Wala. Isa pong testimonya ko, alam po yan ng mga kuya, ate ko dito sa church, lalo doon pa sa taas, and yung mga pastor natin dito, mga kananayan, mga katatayan natin. Talaga namang, hindi nagsasalita ang ate ka rin. Nasa gitna. But God Maldita pa. Pero told kaya. me, talagang dinil niya to sa akin, na anak, hindi kita magagamit kung ikaw ay mahihain. Kasi sa langit walang mahihain. Amen. Diba? Walang mahihain. And again, mabalik tayo yung tulad ng lampara na walang langis, hindi mapapakinabangan. Baka kapatid, prepared ka sa future mo, pero sa rapture di ka prepared, nakakalungkot. We have to be prepared sa rapture. Kasi Ayun, malapit mangyayari na. siya eh. Baka kasi yaman na yaman ka na, sobrang napagpapayaman mo. Rapture eh, di ka makaangat, nakakalungkot talaga yan mga kapatid. Ayaw iwan. No po? Ayaw iwan yung kayamanan. Nakakalungkot. Kailangan mas ready and mas prepared tayo saan? Sa rapture. Sa pag-meet sa atin ng Lord sa cloud, sa halfway. No? Para di natin maranasan ang tribulation. Again, hindi out of fear yung pagsunod, kundi out of gratefulness and love sa Lord. No po? Ate, hindi ako lampara eh. Bumbilya ako ba? Ano na, modern na ngayon. Wala lampara, modern na. LED pa. LED pa. Hindi ka nga lamp. Bulb ka nga or bumbilya ka. You still need power. Wow! From the right source, mga kapatid. Ano? Huwag niyo akong mapilaw-pilaw sa kulila. Kung ikaw kahit ano ka lampara, bumbilya, kailangan mo ng bagay from the right source. Siya yun, yung tunay na panggagalingan ng kailangan mo. Kasi ang puso ng yung human heart, puso ng tao, ang tanging makakapagpasatisfy lang sa puso mo, sa puso ng tao. Sino ba tao dito? Lahat tayo, ayan. Wala naman alien. Lahat ng puso, ng uri ng puso ng tao. No, cute size man niya, big heart, or bato man niya, Calcified man niya. mamon man yung puso mo. Ang tanging nakakapagpasatisfy lang is the one who made it. Amen. The one who created it. And that is God. Siya yung tanging makakapagpasatisfy ng puso mo. Siya yung tanging makakapag-fill in your heart, in your life. Again, kung gusto nating maging magamit-gamit sa Lord, be empty. Cleanse and tsaka magpa-refill sa Lord. Yung 1, 2, 3 na yan, yung first, second, third na yan, yung process na yan, di po yan rumble in order po yan, di pwedeng rumble yan, kung ano yung mauna. Hindi, kailangan po mauna yung pagiging empty mo, tsaka kalilinisin, no? At tsaka ka-refill. It requires so much humility, kapatid. Yung tunay na pagpapakumbaba. As in, yung being humble inside your heart, your spirit. Kaya sabihin mo sa katabi mo ngayon, yung may kabigatan, may matinding pagsasabi, gising! Gising! Ano, may pinagagawa ang Panginoon sa'yo. Hindi ka narito para lang umupo.
And after this, mga kapatid, after mong marinig yung mensahe na to, it's up to you kung magiging prideful ka or magiging humble ka sa harapan ng Panginoon. Amen. Kung magiging proud ka pa rin na, ay, hindi akin na. Medyo kalahati lang ng percent yung akin doon. Yung kalahati, hindi na akin na. Book. May sinasabi ang Panginoon may pinagagawa siya. And nasasayang yung time. Again, concern ako sa yung eternity. And hindi lang ako. I believe, yung katabi mo, concern yan sa eternity mo. Ano yung buhay mo after this life? No? Again, sa labas ng presensya ng Diyos, hindi mo makikita yung sarili mo. Kaya nga may joke Kung gusto mong patawanin ng Diyos, show Him your plan. Kapag gusto mong patawanin ng Diyos, pakita mo yung plano mo, yung sariling plano mo. Ba't natatawa ang Diyos? Kasi, ayan lang, anak, ito yung plano ko sa'yo. Hindi natatawa ang Diyos dahil iniinsulto ka niya. Tinatawanan ka niya kasi alam niyang kailangan mo siya. Your plan. Diba? Is, yung best nga natin, sa Psalms ata yun, yung best natin is maruming basahan lang sa Panginoon. Tunay na talaga namang ating, ang kaisipan at pamamaraanan natin ay tunay na mas malawak yung pamamaraan at mag-iisip ng Diyos. Amen? May pinagagawa ang Diyos. And I know na alam niyo yun. Yung kasama mo sa bahay, kasama mo sa classroom, sa work mo, o sa kahit nasaan ka man, hindi makikita ng tao ang liwanag kung hindi mo ipapaliwanag. Amen. Again, hindi makikita yung liwanag kung hindi mo ipapaliwanag. Amen? Huwag tayong mawala sa focus. Minsan nadide-focus tayo. Ate, kasi alam po yun pag maandyan, nahirap nakakalumpo pag nagsunod na sa Lord. Pumili ka ng hirap na kasama mo na ang Panginoon. Kesa mahirapan ka na wala ka sa Panginoon. Aminin natin, napakahirap na wala sa Panginoon. And aminin din natin na hindi madaling sumunod. May paghihirap ka din talagang dadaanan as you follow, as you obey the Lord. Pero sabi, pumili ka na ng hirap. Pumili ka na ng hirap na nasa Lord ka. Kasi may assurance ka sa Lord. Amen? Do not doubt your calling. Huwag mong pagdudahan yan. Kung medyo parang, ate, panis na ata ito, matagal na ito, di ko huwag mong pagdudahan, di nagbabago ang Diyos. Mahal ka pa rin niya, gusto ka pa rin niyang gamitin. Serving the Lord, mga kapatid, is yung pagtugon natin sa calling niya in specific purpose and in specific time. Amen. Okay? Kasi gusto nating marinig yung well done, my good and faithful servant. Pag sinabing finish well, nagawa mo yung pinagagawa ng Lord. Okay, tanungin mo yung sarili mo right now, nagagawa ko ba yung pinagagawa ng Panginoon sa akin? No? Kasi minsan pinapakilala natin, Christian ako. Pero si Christ, hindi natin pinapakilala. Yun yung problem. Sino yun? No? Parang aminin sa mga nakapagjawa or sa may jowa o kahit lalo na sa may asawa. Hindi ka papayag na hindi ka pinapakilala. What more pa si Christ? Tayo yung bride ni Christ. Tapos hindi mo siya ipakikilala. Nalulungkot si Lord sa bagay na yan. Before God na mag-work through you, He will work muna in you. Amen. Kailangan muna matutunan natin. I want you guys to, mga kapatid na, tayo. And, Pastor Mel,